po. Salamat po sa Diyos kasi hinayaan niya tayo makapag-worship muna bago dumating ang bagyo. Tayo po ay magsimula sa panalangin. Tayo ay nanalangin. Ang maraming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin sa lugar na ito. Sa panahon na binigay niyo sa amin na makarating sa aming simbahan ng ligtas at sambahin ka, Panginoon. Maraming salamat po na tunay na ikaw ang Diyos, ikaw ang nakakaalam at may control sa lahat ng bagay na patuloy pong nag-iingat sa amin. Nawa sa oras na ito, sa aming pagkinig ng iyong salita, tanggapin po namin ang katotohanan na aming maririnig, ituon namin ang aming puso, isip sa iyo lamang sa oras na ito at matanggap po namin yung pagpapala, yung biyaya na nais mo po namin matanggap mula sa inyong mga salita. O banal na Espiritu, kayo po ang aming guro, turuan niyo po kami sa oras na ito. Purihin ka, O Diyos, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sino po dito, onti lang ang tulog kagabi? Kasi nakaabang din, no, kung parating na ba ang bagyo, no? Pero salamat po sa Diyos kasi nandito po tayo. Ang ating pong mensahe, ang title ay Starting Again, no? Starting again, ibig sabihin, nahinto ang isang bagay at ating pong sisimulan muli. Ngayon po ay 45th Sunday na ng 2025. Alam niyo po ba na 7 Sundays na lang matatapos na po ang taon? Mabagal o mabilis? Sobrang bilis. At sabi po ni Pastor, ang November po is month for Thanksgiving, no? Ito po sana yung buwan, no? Na dapat pasalamatan natin ang Diyos. Kasi yung mga promise natin noong January, dapat nagawa na natin. Tama ba? Dapat yung mga goal na sinet natin noong January, noong unang bahagi ng taon, ay napagtagumpayan natin. Pero kahit na marami tayong pinapasalamat, sa kabilang banda, marami din po tayong disappointment. Kasi marami po tayong hindi natupad sa mga nais po nating gawin, no? Ilan po ba sa mga goal nyo ang natupad? Ilan pong timbang ang nabawas? No? Halos wala, parang nadagdagan pa nga po. No? Alam niyo po ba na unang Sunday, unang meeting ng ating new grouping, nagbigay po tayo ng 3 wish sa 2025. Balikan niyo po ang inyong GC, nakasulat po doon. Tinignan ko yung aming GC. Tapos nakita ko, parang isa lang po yata. Yung natupad, isipin niyo, November na po. Ngayon, no? Marami po tayong pagkukulang sa sarili natin at maging sa ating relasyon sa Diyos sa nagdaang mga panahon. Pero ang paalala po sa atin ng Biblia that we can start again. Na yung failure po natin, hindi pa siya final. Kasi nais ng Diyos na tayo po ay bumalik sa Kanya. Katulad po yung nangyari sa panahon ni, ano po yung text natin? Sa panahon ni Ezra. Sa panahon po na ito, nag-utos po ang hari ng Persia na ang bayang Israel pagkatapos ng ilang taon, 70 years, ay maaari na po silang bumalik sa kanilang sariling bansa, ang bayan ng Israel. Siyempre ito ay katuparan, no? Kung babasahin niyo po yung aklat ng Ezra, ito ay katuparan ng sinabi ni Propeta Jeremias na pagkatapos ng 70 years, sila po ay papayagan ng Diyos na makabalik sa kanilang sariling bansa. At yun nga po ang nangyari. At pinaliwanag na rin po sa atin to ni Pastor noong nakarang Friday, no? Kung nandito po kayo. At syempre, ang utos ni Cyrus sa kanila, or Haring Cyrus, maaari na kayong bumalik. At muli niyong itayo ang templo ng Diyos na winasak ng mga Babylonia dahil sa kanilang mga kasalanan. At sa unang bahagi ng Ezra, makikita po natin na ito nga ay kanilang ginawa. Natapos po nila yung foundation ng templo, no? Ano pong purpose ng kanilang pagbabalik? Bakit po sila babalik sa Israel? Ano po ang kalooban ng Diyos? For them to rebuild the temple and to restore worship sa Panginoon. At nung natapos po nila yung foundation ng temple, no, natuwa po sila. Habang yung ibang matatanda, sila rin po ay umiyak. No? Kaya lang po, habang sinisimulan nila, natapos na nila yung foundation ng templo, nakaranas po sila ng mga pag
usig. May mga tao po humadlang sa kanila sa pagpapatayo ng templo. Kaya nung nakaranas na po sila ng paghihirap or opposition, ito po ay kanilang hininto. Natakot sila, na-discourage sila, at hindi na po nila pinagpatuloy ang pagpatayo ng templo ng Diyos. Ano nga po ang kalooban ng Diyos? Bakit sila bumalik sa bayan ng Israel? To rebuild the temple and to restore worship. Pero pagdating po nila doon, hindi po nila pinagpatuloy. Ano lang nagawa po nila? Yung pundasyon. Marami po tayong makikita na ganyan dito sa Talayan at Santo Domingo, no? Puro mga sinimulan. Ngunit ilang taon na, hindi pa din tapos. Kapag umiikot po ako dito sa Talayan, yung covered court dyan, kila Ate Michelle, no? Kailan na po yun natatapos? Kahit dito po sa Araneta, no? Di ba giniba po doon sa banda kila Ate Josephine? Hanggang ngayon po, hindi pa rin tapos. Naalala ko po yung ating kwento kung pa saan sinimula nila, ngunit hindi nila natapos. Alam niyo po kung ilang taon silang huminto sa pagpapagawa ng templo? Nakailang hari na po yun. Sabi po, 16 years or more pa na hindi po sila nagpatuloy sa kalooban ng Diyos to rebuild the temple and to restore worship. Kaya anong sabi ng Diyos sa kanila? Mababasa po natin sa aklat ng Ezra. Ano po sinabi ng Diyos sa verse 1? Nang panahong iyon, ang mga propetang sina Hagay at Zacarias na anak ni Ido ay nagpahayag ng propesiya sa pangalan ng Diyos sa Israel tungkol sa mga Hudyong nakatira sa Juda at Jerusalem. Sa awa po ng Diyos sa kanyang sariling bayan, no, kahit na po sila ay matagal na panahon na hindi gumagawa ng kanyang kalooban, pinadala niya po ang kanyang mga propeta upang muli nilang marinig ang kanyang mga salita. Ang kanyang kalooban. Ganun din po sa atin. No? Marami po tayong nais gawin para sa Panginoon o sa sarili nating buhay. Ngunit hindi po natin napapagpatuloy. Nais po ng Diyos na paalalahanan tayo na una, we can start again with God's words. Kasi sino po yung pinadala ng Diyos sa kanila? Ang kanyang mga propeta upang ipahayag ang kanyang mga salita. Sino pong propeta ang kanyang pinadala? Si Hagay at si Zacarias or Zechariah. No? Para gisingin po ang kanilang mga natutulog na damdamin. Kasi hindi po nila kailangan ng mga panibagong materyales sa pagpapagawa ng templo. Ang kailangan po nila is bagong motivation para gawin ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po ang paalala sa kanila ni Hagay, mababasa po natin, no? Ganito ang ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ng mga taong ito na di umano'y hindi pa napapanahon upang itayong muli ang templo. Habang sila ay nakabalik na sa sarili nilang bayan, anong sinabi nila? Saka na yung templo ng Diyos. Ito muna ang mga bagay na dapat kong unahin. Alam niyo po nga anong ginawa nila? Siyempre, 70 years sila mula sa malayo. Pagdating nila sa Israel, wala silang mga tirahan. Kaya ano po una nilang ginawa? Gumawa ng kanilang tirahan, nag-asikaso para sa kanilang hanap buhay. Kaya ang sabi nila, saka na po ang templo ng Diyos. Ito muna yung mahalaga para sa akin. Kaya anong sabi sa kanila ng propeta Hagay? Pwede niyo pong basahin? Tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak naman ang aking templo? Ginigising po sila ng salita ng Diyos sa kalagayan ng kanilang mga puso. Tama ba na maayos ang iyong pamumuhay, ngunit malayo ka sa akin, no? Ganun po yung nais sabihin sa kanila. At ito po yung sinabi rin ni Hagay sa kanila, kung babasahin po natin, marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. Saan po sila abala? Para sa kanilang buhay. Marami kayong nahasik, pero ang naani nyo kaunti.
May mga pagkain na nga kayo, ngunit kaunti naman at hindi kayo nabubusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman kayo sapat upang mabigyang kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Alam niyo kung babasahin natin sa English, sabi doon, you earn wages only to put them in a purse with holes in it. Pag may butas po yung inyong bulsa, ano mangyayari? Kahit hulog ka na, hulog, hindi po yan mapupuno. Ganun po ang isang taong hindi priority ang Panginoon. Inuuna po natin yung ibang mga bagay katulad po ng panahon nila. Pero, kulang pa rin. Tama po ba? Panginoon, marami akong pangangailangan, saka na po ikaw. Saka na po babasahin ng Biblia, saka na ako mananalangin, saka na ako maglilingkod sa inyo. Ito muna yung priority ko. Pero habang pinapriority po natin yung ibang bagay at hindi ang Diyos, gumiginhawa po ba ang ating buhay? Hindi. Lalo po tayong nalulugbok sa ating mga sitwasyon. Ganun po yung nangyari sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Habang pinasantabi nila ang Panginoon, inuuna ang kanilang sarili, wala po silang nararanasang katagumpayan. Naranasan nila po ba yun? Ay, meron akong gagawin ngayong Sunday, hindi mo na ako mag-church, no? Kasi mas importante ito. Pero, nung natapos mo na yung gawin, wala naman ding mabuting naidulot or nakadagdag sa iyong buhay. So, nais pong isipin natin, no? Nais ng Diyos na isipin natin kung ano ang priority ng ating buhay. Baka meron po tayong higit na pinapahalagahan kaysa sa Kanya, pero kahit na paulit-ulit po natin yung pinapahalagahan, hindi po tayo nakakatugpo ng tunay na kaligayahan. Para daw po tayong naglalagay ng ating sahod sa butas na bulsa. Kasi ang tunay na kasiyahan at kagalakan ng ating buhay ay mahahanap lang po natin sa Panginoong Diyos. Kaya pinapaalala sa kanila ni Propeta Hagay na is ni Jesus din na marinig natin ang kanyang mga salita. Ang sabi sa kanya ni Propeta Hagay, hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Go up into the mountains and bring down timber and build my house so that I may take pleasure and be honored, says the Lord. Sabi ng Diyos, kumuha kayo ng mga gamit sa pagpapatayo ng templo at ipatayo niyo ng muli ang aking templo. Ganun din po ang Diyos sa atin. Kung sa mahabang panahon, sinatabi natin ang Panginoon at pinahalagahan ng ibang bagay, nais po sabihin sa atin ng Diyos, oras na magsimula po tayo muli. Kung ano po yung mga goals na hindi po natin na-achieve ngayong taon, pwede po tayong magsimula ulit sa Panginoon. Gawin siya ulit priority ng ating buhay. Ang priority ng ating buhay ang pagsamba sa Panginoong Diyos at paglingkuran ng ating Panginoong Diyos. Kasi ano po ang pangako ng Diyos? Alam na alam po natin. Sabi ng Biblia, Matthew 6, verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Unahin mo ang kaharian ng Diyos, ang lahat ng ito ay ibibigay rin sa iyo. Dalangin ko po ng ating Light of Life Church members, tayo po ay mga tao marunong i-priority ang Panginoon. Sa araw ng linggo, ano po ang priority? Sumamba sa Panginoon. Tama po ba? Siya po yung ating priority. At ganoon din po no, sa ating pagbibigay ng offering. Minsan, ang dami kong bayarin, hindi mo na ako mag-offering. Pero anong nangyayari? Lalo po tayong nagkakaroon ng problema sa mga bagay na financial. Pero kapag inuna pala natin siya, kasi sa kanya po nagmumula ang lahat ng bagay, hindi niya po tayo iiwan at pababa. Yan. Kasi anong sabi niya? Seek Him first and His righteousness, at ang lahat ng ito ay
ipagkakaloob sa inyo. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos kapag inuna po natin siya at muli natin pinakinggan ang kanyang mga salita. Ang buhay po na wala sa Panginoon at malayo sa Panginoon ay walang kasiyahan. Kasi ang tunay po na kasiyahan ay matatagpuan natin kapag natutupad po natin ang kanyang mga kalooban. Sa aming pong meeting kahapon, meron kaming 2 P. Sino yung mga nag-attend ng Bible study kahapon? Ano yung 2 P? Purpose and promise. Meron pong kalooban ng Diyos para sa ating buhay at magkakaroon po tayo ng kasiyahan kapag natupad po natin ang kanyang layunin. Naunawaan niyo po ba? Pero ngayon, hindi na po tayo kailangan magtayo ng templo. Tsaka tapos na po yung ating pagpipintura, pag-rebuild po ng ating church. Kailangan po natin, ano na po ang ating templo? Tayo po, di ba? Ang templo ng Espiritu Santo. Kaya nais po ng Diyos na magsimula ulit tayo sa ating relasyon sa Kanya. Ayusin po natin ulit yung ating priority at relasyon sa Panginoong Diyos. Kung ngayon taon, napanghinaan tayo ng loob, nalayo tayo sa Kanya, hindi natin nasunod yung mga plano natin sa Panginoon, nais ng Diyos, na bumalik po tayo sa Kanya at gawin ulit ang Kanyang kalooban. No, minsan, ang dami po natin goal, no? Pero pag dumating na po yung pagsubok, katulad po yung nangyari sa kanila, di ba? Inusig sila, kaya hindi na po nila pinagpatuloy. Ganon din po tayo. Minsan, pinag-pray natin, Lord, tulungan mo ko na mahalin ko ang mga tao na nakikita ko sa aming simbahan. Kaya lang, isang tao lang, no? Nag-init na agad yung ulo mo. Nakalimutan mo na ang iyong panalangin, no? So, sabi ng Diyos, magsimula ka ulit sa iyong pag-ibig para sa Kanya. Kung hindi po ninyo nabasa ang Biblia ngayong taon, huwag niyo na pong antayin yung New Year. No? Ngayon pa lang po, tinatawag na po tayo ng Diyos na magsimula ulit sa Kanya, gawin siyang priority, no? To seek Him first. No? Kasi ano po ang sabi niya? Sabi niya rin sa kay Propeta Zechariah. Basahin po nga ninyo. This is what the Lord Almighty says. Return to me, declares the Lord Almighty, and I will return to you, says the Lord Almighty. Kahit gaano pa man po tayo nalayo sa Panginoong Diyos, 16 years, 18 years, nais po ng Diyos na tayo ay bumalik sa Kanya. Alam niyo po, naalala ko yung count po natin noong April. Anong title? Return to me. November na ngayon, tinatawag pa rin po tayo ng Panginoon na bumalik sa Kanya. Kasi nais po ng Diyos na tayo ay magbalik loob sa Kanya. Kasi sabi niya, return to me and I will return to you. Ang mainam po, no, sa pag-ibig ng Diyos, ang Kanyang pag-ibig po sa atin ay hindi na nagbabago, hindi na papagod at hindi na tapos. Ano po ang priority ng ating buhay bilang mga Kristiyano? Worship, tama po ba? Sambahin ang ating Panginoon. Bumalik tayo sa Kanyang mga salita. Nakalimutan ko po sabihin, no, kanina, yung bayang Israel, nung sila po ay na-exile, bago po sila ma-exile, ano po yung kasalanan nila? Sila ay sumasamba sa mga Diyosan. Alam niyo po, pagbalik nila ng exile, hindi na po sila muli sumamba sa Diyosan. May nabasa po ba tayo? Wala na. Kasi, ang tagal, 70 years, no? Siguro habang nandun sila sa Babylon, grabe pala yung ginawa natin yun. Hindi na talaga tayo babalik sa Ginoong buhay. Kaso pagbalik po nila sa Israel after 70 years, kinalimutan nga nila yung pagsamba sa Diyosan. Pero, kinalimutan din nila yung kanilang responsibility sa Panginoon. Minsan gano'n din tayong mga Kristiyano. Akala natin, ligtas na ako sa Panginoon. Hindi na nga ako umiinom, hindi na ako nakipag-chismisan, hindi ko na ginagawa yung mga maling bagay. Pero kapag pinabayaan din po natin ang ating relasyon sa Kanya, hindi rin po natin tunutupad ang Kanyang kalooban. Ba't nga po sila bumalik sa Israel? To rebuild the temple and to restore worship. Kaya
bumalik po tayo sa Panginoong Jesus sa paglilingkod at tamang relasyon sa Kanya. Kasi katulad po ngayon, ang balita, magbubura na ang Pilipinas sa sobrang laki po ng bagyo na darating po sa atin. Ang ating pong paninindigan, ang ating protection lamang ay hindi sa anumang meron po tayo, kundi sino lang ang Diyos. Kasi lahat ng meron tayo, pwedeng mawala. Ang mananatili lang po ay ang ating pananampalataya. Kaya doon po yung ating palaguin. Ano po yung natutunan natin? Magsimula ulit po tayo. Lumapit sa Diyos. Start again with the words of God. Kasi pinadala ng Diyos ang kanyang mga propeta upang marinig nila ang kanyang mga salita. Kayo rin po ba may mga goal na hindi natupad? Meron, no? Simulan po daw natin. At mababasa po natin sa verse 2, nang marinig ni Zerubbabel na anak ni Shealtiel at ni Joshua na anak ni Jozadak, ipinagpatuloy ng mga ito ang pagtatayo ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Tinulungan sila ng mga propeta ng Diyos. Pagkarinig po nila ng salita ng Diyos, binuksan ng Diyos ang kanilang puso at isip. Kasi alam niyo po ang salita ng Diyos. Ano sabi ng Biblia? Ito ay magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagtutuwid sa kamalian, at pagdadala sa atin sa tamang gawain. Kapag tayo ay nakikinig sa kanyang mga salita, pinatama po tayo ng Diyos. Kaya nang narinig ni Zerubbabel, siya po yung governor ng panahon na iyon, at si Joshua, siya naman po yung high priest ng panahon na iyon. Ano po agad-agad nilang ginawa? Sumunod sa salita ng Diyos. Hindi na po nila iniisip, teka lang, meron tayong mga banta. Agad po nilang sinunod ang salita ng Diyos. Ganon din po yung nais ng Diyos sa iyong buhay. No? Sundin ang kanyang kalooban at huwag po natin i-delay yung ating pagsunod sa Kanya. Hindi na nila iniisip ano pang pwede nilang harapin, kundi nagpatuloy po sila sa paglilingkod sa Diyos. Dahil ngayon, natutunan nila na sasamahan sila ng Diyos kapag ginawa nila ang kanyang kalooban. Kaya ang susunod po, ang sabi ng message ko ay, serve again with obedience. Nagsimula po sila na gawin ang templo. Dahil sa panahon na ito, naunawaan nila na ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang nais ng Diyos sa kanilang buhay, at kapag ginawa nila ito, gagabayan sila ng Diyos. At ano po yung mensahe sa kanila ng propeta? Sabi po ni Zechariah, sa kanila, pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking Espiritu. Sabi po sa English, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Magagawa nyo ang bagay na pinapagawa ko hindi sa pamamagitan ng sarili ninyong lakas, kundi sa Espiritu Santo na nagbibigay sa inyo ng kalakasan. Kung marami po tayong pagkukulang o pagkakamali ng mga nakaraang buwan ng taon na ito, nais po ng Diyos na magsimula ulit tayo at umasa po tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kasi tayo po ay na kay Kristo na, no? At binigay niya sa atin ang kanyang Espiritu Santo. At kaya po nating magtagumpay sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan, no? Nasa atin po lahat. Kaya meron bang nais ang Diyos na gawin mo sa iyong buhay ngayon? Meron? Meron o wala? Meron. Kaya nais ng Diyos na ito ang muli mong gawin. Serve again, at sundin siya na meron kang pananampalataya sa kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Si Zerubbabel at si Joshua, no? Pinagpatuloy nila, kahit dalawa pa lang sila, no? At dahil sa kanilang pagsunod, lahat din po ng mga tao ay nadala nila sa pagbalik sa pagpapatayo ng templo ng Diyos. Kaya tinatawag po tayo ng Diyos na maglingkod ulit sa Kanya. Huwag mo nang antayin yung iba, no? Magsimula ka na sa iyong sarili. Kasi ang tamang oras ay ngayon, no? Magsimula po tayo
nearer, no? May pagkakataon po tayong lumapit sa Kanya. Nais po ng Diyos, hindi natin itayo yung templo, physical templo, kundi yung ating kalagayan sa puso at ang pahayag ang mabuting balita, no? At maglingkod sa Kanya sa ating simbahan. At isa pong nais ayusin ng Diyos sa atin ay ang ating mga relasyon. Sabi dito, start again with your relationship. No, kung ngayong taon marami po tayong feelings sa ating relationship in our family po, sa ating mga kaibigan o sa ating kapwa, nais po ng Diyos na ating po rin yun ayusin at simulang muli. We seek forgiveness again. Magpatawad po tayo ulit at yung mga taong nalayo tayo dahil sa ating hindi pagkakanawaan, nais ng Diyos na ayusin po natin ang ating relasyon sa bawat isa. We can start again with our relationship with others. At ganoon din po sa ating mga personal goals sa ating buhay, no? Nais ng Diyos na magpatuloy ka at alalahanin na hindi mo magagawa sa sarili mong kalakasan, kundi sa kalakasang nagmumula sa Kanya. So when we start again, asahan po natin ang kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Nais ka po niya magsimula ulit at magpatuloy sa iyong pananampalataya. Ito po yung ginawa ni Zerubbabel at Joshua nang marinig nila yung salita ng Diyos. Dalangin ko na yung mga nakarinig ng salita ng Diyos sa oras na ito, magkaroon po ulit tayo ng motivation na gawin ang kalooban ng Diyos. At pagkatapos po nilang simulan muli, ano pong ginawa nila nung marinig nila yung mga propeta? After 16 years or 18 years, ano pong ginawa nila? Muli nilang sinimulan ang pagtatayo ng templo ng Diyos. Kaya lang, sa kanilang pagsisimula, agad din pong bumalik yung opposition ay mga taong pumipigil sa kanilang ginagawa. Sabi po doon, agad namang dumating si Tatenay, na gobernador ng Kanluran. Ano sabi niya? Sino? Nagawin? Ano ang mga pangalan ng mga lalaki nang tatrabaho dito? Alam niyo po, when we choose to start again, darating po ulit ang mga pagsubok sa ating buhay at discouragement sa ating buhay. Kaya ang huling pong paalala sa atin ng Diyos ay stand again with God's strength. Alam mo po si Joshua at Zerubbabel, kung noong una, no, nahirapan sila dahil sa pagpapatayo ng templo. Ngayon din, no, kasi may mga taong pumipigil ng pagpapatayo ng templo. Pero ano pong pinagkaiba ngayon? Kanino na po sila nagtitiwala? Sa Diyos. Sino na ang kanilang inaasahan? Ang Diyos. Sino na ang kanilang kalakasan? Ang Diyos. Kaya hindi po sila huminto, kundi sila po ay nagpatuloy. At ano pong pangako sa kanila ng Diyos? Sabi sa verse 5, ngunit binabantayan ng Diyos ang mga pinuno ng mga Hudyo, kaya't hindi sila pinakailaman ng mga pinuno taga-Persia habang hindi pa nakakapag-ulat ang mga ito kay Emperador Dario at habang hinihintay nila ang sagot ng hari. Sabi po sa English, but the eye of their God was watching over the elders of the Jews. Pag pinili po natin gawin ang kalooban ng Diyos at sundin siya at magsimula ulit sa ating relasyon at paglilingkod sa Kanya, ano po yung pangako ng Diyos? His eyes are on us. Iingatan po tayo ng Diyos. Tutulungan po tayo ng Diyos. Sabi po dito, di ba, nagpadala po sila ng sulat kay Haring Dario. At kung nabasa po ninyo sa ating quiet time, ano pong tugon ni Haring Dario? Kung sino man ang pumigil sa pagpapatayo ng templo ay mapapahamak. Hinayaan po silang magpatuloy sa paggawa ng templo hanggang sa matapos po nila ito. No? Kapag po pinili natin gawin ang kalooban ng Diyos, iingatan po nila tayo. Pag pinili po natin magpatawad ulit, maglingkod ulit, magmahal ulit, manalangin ulit, tutulungan po tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng Kanyang kalakasan. Ano pong sabi ng Zechariah?
Hindi sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking Espiritu. Ang ating pong kalakasan ay nagmumula sa Panginoong Diyos. At ano po yung pangako ng Diyos sa verse 5? Iniingatan niya ang mga taong pumipiling magpatuloy at maglingkod sa Kanya. At sabi po na aklat ng Isaiah, "There's no weapon formed against you shall prosper." Walang taong makakapigil sa mga taong naglilingkod sa Panginoong Diyos. Kaya kung pinili mong magsimula ulit sa iyong goal na lumapit sa Panginoon at nakita mo na naman yung tao na ito or naranasan ka naman yung problema na ito, alalahanin mo ang pangako ng Diyos. Nakasama ka niya at tutulungan ka niya na magpatuloy at matapos kung ano po yung kalooban niya para sa iyong buhay. Alam niyo po, whenever I read the Bible, ngayong panahon po na ito, sa ating quiet time, sa aming Sunday school, ang ating lesson po ay sa book ni Esther. And hindi ko po siya sinadya, no? Kasi yung lesson po ng Sunday school, June pa lang, na-record na po namin hanggang December. At ngayon po, tumapas siya kay Esther at ang quiet time po natin ay nandun din, no? Sa panahon ni Ezra. At pag nagbasa naman po tayo ng V365, tungkol naman sa kwento ni Pablo. Ang karaniwang dumarating po sa aking isip ay pinaprotektahan ng Diyos ang kanyang mga anak. It is God's protection for His people. Kaya pagdating po ng malakas na bagyo o ng mga problema, ang paalala po sa akin ng Diyos ay iniingatan niya ako at kasama niya ako at hindi ako dapat matakot. Ganun din po tayo kasi ang pangako po ng Diyos, kasama natin siya. Not by might, not by power, but by His Holy Spirit. Sa ating pong pagsisimula ulit, lumapit po tayo sa Espiritu Santo. Ano pong sabi ni Propeta Haggai po sa kanila? Basahin po nga ninyo. "But now, be strong, Zerubbabel, declares the Lord. Be strong, Joshua, son of Josadak, the high priest. Be strong, all you people of all the land, declares the Lord. And work, for I am with you, declares the Lord Almighty." Ano pong sabi sa ating ng Diyos, sa ating desire na magsimula ulit sa Kanya? Be strong. Tayo po ba ay magsisimula ulit sa Panginoong Diyos? Yung mga nalayo, nanlamig sa kanilang pananampalataya, o hindi na piniling maglingkod at magpatuloy sa Panginoon, nais ng Diyos na manatili po tayo matatag. Ganyan din po yung message sa atin ni Pastor na nakaraang linggo. Anong title? Stronger in Christ. Maging patuloy po tayong lumago sa ating kalakasan sa Panginoong Jesus. Kaya po anong nais ni Jesus para sa atin? Magsimula po tayo ulit, bumalik po tayo ulit sa Kanya. Natapos na po yung church. Ano na lang po yung kulang? Ang hindi pa naayos o bumabalik? Ang ating mga puso. Tayo po ang templo ng Panginoong Diyos. Kaya kung meron pa po tayong mga bagay na nais nating pagtagumpayan, ilapit po natin sa Diyos. Kung meron pa po tayong mga sirang relationship, kung malayo po tayo sa Diyos sa panalangin, malayo tayo sa Kanyang mga salita, nais ng Diyos na tayo po ay magsimula ulit. Huwag nyo na pong antayin yung New Year para magsimula ulit. Kasi ngayon pa lang, pinapaalala na po sa atin ng Panginoong Diyos. Bumalik po tayo sa ating pag-ibig sa Kanya. Ano po yung tatlong bagay na inyong narinig? Start again with God's words. No? Paano po nang balik yung mga tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Hindi po tayo mabubuhay kung wala ang salita ng Diyos. Pangalawa po, serve again with obedient faith. Sabi niya, maglingkod ka ulit sa Panginoon. Ayusin mo yung mga bagay na sisira sa iyong buhay. At number 3, asahan mo ang kalakasan ng Diyos sa iyong buhay. Naunawaan po ba ninyo? Ganon din po sa atin, siguro yung iba nag-iisip, paano ba ako magsisimula ulit? Hindi pa nga ako na simula. No? Hindi po tayo makakapagsimula kung hindi pa po tayo nagsisimula.
Alam niyo po, nais din ng Diyos kung malayo ka sa Kanya, kung hindi mo pa nakikilala si Jesus o tinatanggap si Jesus sa iyong buhay, kahit ano pang kasalanan ang nagawa mo dati, kahit gaano ka pa kasamang tao dati, nais ng Diyos na lumapit ka sa Kanya kasi si Jesus ay namatay sa krus para sa iyong mga kasalanan. Niligtas ka niya sa pamamagitan ng Kanyang sariling buhay. Pinatawad niya na ang iyong mga kasalanan kung ikaw ay lalapit sa Kanya at mananampalataya. Hingin mo sa Diyos, Panginoon, tulungan niyo po ako magkaroon ng panibagong buhay na malayo sa kasalanan at malapit sa iyo. Tulungan niyo po maayos ang lahat ng relasyon sa aking buhay. Tulungan niyo po ulit akong magtiwala sa inyo. Ano po yung mensahe sa atin ng Diyos? Start again, pray again, worship again, forgive again, love again, believe again, no? And follow Jesus again, no? Tayo po ay magpatuloy sa Kanya. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Tayo ay manalangin. Ang maraming Diyos, maraming salamat po na lumipas yung panahon sa nagdaang taon, Panginoon. Marami po kami hindi nagawa sa aming mga plano. May panahon naging malayo po kami sa inyo. Marami po mga relasyon din po yung hindi namin naayos. Panginoon, humingi po kami ng tawad sa aming mga kakulangan, sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkakamali. Maraming salamat po na sa grasya mo, sa awa mo, nais mo po kami magsimula ulit at bumalik sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran sa aming mga kasalanan sa pamamagitan po ng ginawa ni Jesus para sa amin, Panginoon. Dalangin niyo po sa pagtawag niyo po sa amin, sa pagbabalik sa inyo, tumugon po kami ng may pananampalataya upang kami po ay muling makapaglingkod sa inyo, muling umibig, muling lumapit sa inyo